Good day. Diba, iba naman po ang intro natin ngayon. Good day. Yan. So, magandang araw, magandang hapon, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Okay, it's Tuesday. Hindi, ano na pala ngayon? Okay, Tuesday pa rin. Okay, so it's Tuesday. So, medyo haggardness ang inyong lolanes. Kasi po is halos nagsabay-sabay po ang mga clients ko ngayon. Pasyente. Panalangin ko po, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman ngayon, I mean yung nasa hospital na one of my friend is ang habit niya po is nasa hospital. So, isa pong tinututukan ko ngayon sa pag-heal, and God is so good kasi talagang after niya po na magpapunta, medyo hindi naman talaga totally critical na, pero I mean nire-require na po siya ma-ICU, is now okay na po siya, no? So hopefully tomorrow pagka naayos na po yung mga results ng lab is makakalabas na po siya. Okay, now gusto ko muna magpasalamat sa mga mga bagong subscribers, sa mga nag-comments, nag-likes, nag-subscribe, and nag-share. Sabi ko na ba? Okay, so maraming salamat po dyan sa inyo po, again, sa mga bagong dating po, napadaan dito po sa ating channel, this is for more on spiritual awakening po, and kumbaga doon sa mga nasa spiritual journey, so naghahatid po tayo ng mga kaliwanagan and some tips, para po sa mga healers, lalong-lalo na po sa mga baguhan, and yun sa mga nakakaramdam po, nandun po sa spiritual awakening. Okay, so now is magpe-pray po muna tayo bago po tayo mag-start, so hihingi po ulit tayo ng divine messages from God and from Holy Spirit. Okay, so let's pray. Panginoong Diyos Ama, kami po'y naririto muli sa inyong harapan. Sa inyo po, Diyos Ama, kami po'y inyong basbasan na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, para po sa kaligtasan namin sa mga oras na ito. Kami po'y inyong hatiran ng mensahe para po sa ating mga collective, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa lahat po na manonood dito sa ating YouTube channel na Angel Whisper 11. Pakibigyan po ito ng proteksyon, bakuran po ninyo, para po maisagawa ko po na maayos ang misyon na ito na inyo po ibinigay sa akin para po sa kanilang lahat, para po magkaroon po sila ng kaliwanagan. Ako po ay nananalangin na mabigyan po ang lahat ng proteksyon, na mailayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at mga klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kalakasan ng mga katawan nila, namin lahat, para po maisagawa po namin ang mga nais po ninyo na ibinigay po para sa amin. At naway kami po ay lagi niyo pong ihatid, bigyan ng liwanag para po sa inyong kaharian. Maraming salamat po. Amen. Okay. Okay, so again, nais ko po muna muli magpasalamat sa mga nag-avail po ng Divine Mercy natin na na candle na protection and cleansing na rin po at the same time. Again, bago bakit po ba siya naging protection, kasi may mga special herbs po yan na nasa loob, na nilalagay ko po with orasyon, so bago ko po i-release yan, kailangan ko pong kumpletuhin muna yung mga orasyon bago ko po to ipinapa-deliver, or para po bago po makarating sa inyo, para po talagang pagka inalis nyo na po yung apoy at umusok na po yan, yun na po yung pang-cleansing natin. So ito po is nire-require ko po to sa mga tarot reader and healer, kasi po sa tarot reader, ito po siya po yung mag-guide na magpo-protect, and pagka inano ko po yan, pagka pinatay na po yung apoy, is yung usok na po ang magsisilbing pang-cleansing po sa lahat ng gamit.
And sa healing naman po is, kumbaga, yan po is lagi po meron ako sa altar niyan, especially po sa mga rituals na ginagawa ko and baklasan. So, kailangan ko po ng protection from Jesus Christ, no? And from my guides, ancestors, universe, lahat po. No? So, yung usok po na yun is, yun po ang mag-aakyat sa taas, no? Bilang parang mensahe ko po na makarating po sa taas. Okay? So, sa mga amulets, maraming salamat din po sa lahat po mga nag-avail. And sa mga, hindi ko po ma-flex masyado po akong ngayon, medyo fully booked. So, yun po. So, siguro pagka medyo may time po ako, baka i-flex ko po yun. Kasi marami-rami din po yung i-flex ko. Kasi kinakausap ko po sila bago ko po sila i-release. And ipakita ko naman po sa inyo na kung ano po yung mga benefits na makukuha mo ninyo sa kanila. Okay? So, now is, start muna tayo. So, gagamit po tayong dalawang tarot decks, and itong aking oracle. Pero for now, ang gagamitin ko po munang card is itong aking, bakit ang gulo? Okay, so, ang uunahin po natin is itong aking isang tarot. Okay. So, hihingi po tayo syempre ng update, no? Kailangan po kasi at least araw-araw makakuha po kayo ng mensahe sa divine para po magkaroon po talaga kayo ng alam nyo yun, yung mga guides po talaga from me. So, that's naman po from divine. So, hopefully lahat po yan is mai-apply nyo sa pang-araw-araw, no? Kumbaga, ito is for realization and awareness na rin. Okay, so now is, ito na. Okay, so start na tayo. Para mabilisan, no? Okay, so now is, ito muna. Tapos mamaya tayo kukuha ng mensahe sa oracle card. Oops, susundak mo yung kang bebe. Kasi ang laki nitong card. Ay. Okay. Okay, so we have the, wow, shadow side agad. Bakit ganon? Shadow side agad. Okay. Shadow side. Goodness. Next. The moon. Puro dark. Oh my God. Okay, kanern. Okay, so Knight of Pentacles. So, ang mga highlight natin ngayon is itong the shadow side. And you have the karma. And then the karma, yes, the karma, Knight of Pentacles, and the Hermit. Wow. Medyo kumabog agad ang dibdib ko dito Medyo intense po ito. So now, okay, so here, no, kumbaga, naandito yung yung kakayanan mo dito is talagang super powerful na, no? Kasi, alam mo yun, yung tipong parang meron na talagang nag-guide. I mean, hindi ang sinasabi kasi dito ng card sa the shadow side is sinasabi na, kumbaga, merong liwanag mula sa katawan mo. No? Mula sa katawan mo is merong liwanag na hindi nakikita sa physical, no? Pero sa spiritual, talagang ikaw nakakasilaw. No? Ikaw is talagang nagliliwanag. Meron ka ng ganun sa spiritual world or spiritual realm. Okay? So now is sinasabi dito na kumbaga andun yung mga dark entities, no? Yung mga demon entities na yan, demonic entities na yan, is talagang andun yung wala na, no? Na talagang hindi ka na nila alam mo yung nagba-back out na kagad sila, yung gano'n, na parang yung mga nag-a-attempt sa'yo na bukod yung mga kulto, yung mga ganyan, mga grupo, yung mga kasi ganito lang yan, no? So, kung talagang i-explain ko sa inyo to, literally yung tarot card na to, itong the shadow side na to, is sinasabi dito na kumbaga, kung
kung ang sumasalbahe sa inyo dito collective, no, or even sa lalo na sa mga healers, no, is talagang kung kayo is nandun na sa mataas na antas, ang tumitira din po sa inyo dito is yung matataas din na antas, no. Yung matataas na antas na po yan is may mga galamay po yan. Parang sa mentor, no. Kung halimbawa, ako po is mentor, no, may mga galamay po ako. I mean, may mga estudyante po ako, no. Andiyan po yung mga estudyante ko. So, sila meron din, no. So, merong mga Black Witch na meron din po silang mga galamay na mga tinuruan din, mga ganyan, or mga lahi, mga ganyan. Ganon din po sa akin, no? Kumbaga, ako po is meron din ganon, no? Pero, ang nangyayari po dito, no, even po yung pinakamataas, no, pag kayo po ay naramdaman, dito collective, no, paki-comment po, no, kung sino po dyan. Pero, ito po is medyo, ano po to, no, medyo, komplikado. So, kung sino man po nakaka-experience nito, paki-chat na lang po ako. Kasi mataas na antas po pinag-uusapan natin dito, no, hindi po ito yung mga baguhan. No, so, ito mga matataas na antas na ito na healer, no, I mean, talaga na ando na sa, nagagawa na po lahat. No? So, ito po yung sinasabi na, kumbaga, ultimo po yung pinaka-leader nila, no? Ultimo po yung sinasabi, pinakamataas is natatakot na sa'yo. Na talagang hindi ka na nila kayang sugurin. Yung takot nila dito, I mean, alam mo yung liwanag mo, ano agad nila, nakikita ka agad nila, nararamdaman agad nila yung spirit mo palang nararamdaman na nila, no? So dito, kaya yung mga galamay niya, kung siya nag-a-attempt na atakihin ka, itong leader na to, no, ina-atake ka, pero maalis din, nasasaktan siya sa liwanag mo. Lalo na yung mga galamay. Kung siya nga na malakas nasasaktan sa'yo di lalo na yung mga galamay niya. Lalo na yung mga, mga tinuruan niya, mga ganyan, ano. So, ganun ka kalakas ngayon. Nakikita mo ba ngayon collective kung gano'n kakalakas ngayon? Grabe. No? Gano'n kakalakas ngayon. Now, dito, no, sinasabi dito sa The Karma, Knight of Pentacles and the Hermit, dito sa The Karma, i-connect din natin dito sa The Shadow Side, no, na kumbaga, alam mo yung kahit na anong gawin nilang bit sa'yo dito, kahit na magkabit-bisig yung mga yan, yung mga grupo na yan, yung mga kulto na yan, ano, kahit na magpunta sila kung saan, pumunta sila ng sementeryo, pumunta sila ng dagat, magtirik sila ng mga katakot-takot na kandila dyan, kung ano-anong mga ritual ang gawin nila against you, hindi nila mapagtatanggungpayan yan. Bakit? Kasi ang God mismo ang nagbigay sa iyo ng liwanag na yan sa katawan mo. Na even ang buwan, even yung oceans, even yung lupa, no, is nasa sayo. Yung 4 na elemento na yan is nasa sayo. Paano kanila matatalo? Confirmation. Diba? Galing. Diba, di ko na ginagamitan ng Tibetan Bowl. Sa kanila na lang, sapat na yun, no? Sa na lang, message tone na lang. Yun na yun. Ibig sabihin, totoo yun. No? Na talagang wala na. Hindi nila mapagtatangumpayan yan. Kasi, halos hawak mo na lahat No? Hawak mo ang nature, hawak mo lahat, elementals, no? Kasi, masyado kang, as a healer, no? Sa nasisense ko, kung sino naman tong energy na to, no, is nasisense ko na talagang napaka friendly mo as a healer. Hindi ka abusado, lalo na sa mga elementals, no. Kasi for some na healers are talagang, pagka elemental po talaga is tigok. Pero ikaw hindi, no. Andun yung dinadaan mo muna sila sa diplomasya. Ngayon, kung hindi ka nila pagbibigyan, then that's the time, no. Pagka may katigasan ng ulo, no mercy ka naman dito. Pero, pagka napakiusapan naman, then, syempre, andun yung mas maganda kasi talaga, mas marami tayong kasama. No? Kung i-welcome dito ng kapwa mo gabay, then, ingay mo. Wait lang po. Iyayin mo ko lang. Silent ko lang. Okay. So, yun. So, kaya kumbaga, kahit anong ritual lang gawin ito sa'yo at kahit gano'ng karami tong grupo na to, no, magsama-sama sila. So, hindi sila magtatagumpay sa'yo dito. Hindi sila magtatagumpay, no, sa gagawin nilang kung ano man mga ritual na yan. No? Kasi si God mismo ang nag-guide sa'yo.
Ang the Most High ang naggagabay sa'yo. Ang Most High mismo ang nagko-command sa mga protectors mo kung anong dapat nilang gawin. Protekta sa'yo dito, healer. Na kailangan protektado ka. Na kahit isang hibla ng buhok mo, hindi pwede mahawakan itong mga kalaban na to. No? So now, even sa mga yung bang tipong mga plans nito, kasi ang daming plano sa ni God eh. Ang dami nang ibinuho sa iyo eh. Ang dami nang, kasi you are destined to be wealthy, no? To be rich, no? So dito is pinipilit nilang i-block yan. Actually, isa yan sa mga rituals na ginagawa nila. Gusto nilang i-block yung destiny na binigay sa ni God. Sino ba sila? Kakalabanin nila ang Diyos Ama? Kakalabanin nila ang gumawa ng langit at lupa? Nakakatawa, no? So, pag kasi God ang gumawa, walang makakabali niyan. Wala. Okay? So, pwede nyo lang gawin talaga dito is do your job, do your mission, no? Yung connection nyo dito kay God, pagtibayin mo. No? Again, meron talagang mga pagsubok na dumadating, pero yan is pagsubok lamang. No? Yung pagsubok na yan is yan din na nagbibigay sa inyo ng strength, ng lakas, ng pag-promote, ng promotion nyo sa spiritual. Yan din. No? Kaya laban lang. Laban lang. Okay? Basta lagi nyo isipin, God is with you. Okay? Ay, bakit pinagin ng pot na to? Okay. So, we have the King of Pentacles. This is another deck. Okay. So, we have ito muna yung isa munang card. Okay, so we have, ito muna, King of Pentacles, Eight of Cups, and Page of Swords. Okay, so dito naman sa, i-correct din natin siya dito sa first deck, no? Doon sa unang deck natin. So dito sa King of Pentacles, dahil nga din sa kaliwanagan mo, dahil nga din sa pagiging, alam mo yun, parang dinaig mo pa yung street light, or parang ang katumbas mo to isang napakalakas na kidlat. Ganun ang kakayanan na meron ka. I mean, ganun din ang aura mo, or ganun din ang pagkakakita sa'yo sa spiritual na mundo ng mga kalaban mo, no? Or even hindi na kalaban mo, ng kapwa mo spiritual, nakikita nila kung gaano kaliwanag ang meron ka sa katawan mo, na nag-iilaw ka, na parang kang alitap-tap, no? Na meron kang liwanag sa katawan, no? So dito is nakikita nila dito, alam nila dito na kung anong merong kakayanan meron ka, na parang ang sinasabi dito sa King of Pentacles is kayang-kaya mong tablahin, no? Kayang-kaya mo silang itumba, no? Kung sino man dito ang makaka-resonate, please do subscribe, no? Paki-like and share din po ang ating video, ang ating upload. So dito is kasi talagang pinapakita dito na talagang andun yung plans din nila na talagang gusto nilang pabagsakin ka, gusto nilang sirain yung mga plano mo, gusto nilang itigil yung mga dumadating na abundance sa'yo. Ayaw nilang matuloy kung ano man ang meron ka. Kasi ang plano sa'yo dito ni God is makuha mo ang lahat, maibigay ni God lahat sa'yo, lahat ng kagustuhan mo sa buhay is maririch mo, no? Lahat ng pangarap mo sa buhay ibibigay sa'yo ni God. Basta i-continue mo lang din ang pagsuserve sa Kanya, na ibigay yung mission na ibinigay sa iyo, no? Since ayan, healer ka, gawin mo. Wag ka lang talaga gagawa ng kaliwa, please, no? Wag ka lang talaga gagawa ng kaliwa. Okay? So ang kailangan mo lang gawin dito is talagang pag-aralan mo ang lahat, no, ng maayos. Pag-aralan mo and pagsikapan mo para mabuo mo lahat ang mga gusto mong pangarap. Gawin mo yung mission mo, gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung mga gustong pagawa sa'yo ng Diyos, then si God naman ang gagawa ng way para makuha mo lahat ng mga kagustuhan mo. Kasi andun yung sinunod mo yung kagustuhan niya. Ngayon yung mga minamanifest mo, yung mga wini-wish mo kay God, is siya naman na mag-aabot sa'yo. Hindi lang
yun ang ibibigay niya sa'yo. Hihigitan niya pa yun. Kasi ikaw, you're doing your best, no? Para lang maisagawa yung mga pagpapagaling, pagko-comfort ng mga tao, pag-aalaga sa kanila, bigyan sila ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungan, yung mga ganyan. No, even sa mga tarot readers din, meron ding mga ganyan. For some is talagang nakakapagbigay sila ng kaliwanagan din. Hindi lang sa spiritual. I'm not so sure kung meron pong ibang channel na nagbibigay din po ng spiritual like this, no? Pero meron po kahit po sa live reading na meron po kasing pasundot-sundot dyan na nagsasalita about God, no, na parang hindi mo kailangan mawala ng pag-asa kasi andyan si God, so keep on praying para maayos yun. Actually, sa family po kasi is talagang kailangan yan. Talagang kailangan po natin ilagay si God para magkaroon tayo ng smooth relationship sa lahat, no? Ganun lang po yun. Okay? So, let's see kung ano naman yung mamaya babalikan natin itong card na to kasi parang nalito ako ng very light dun, okay? So, kukuha po tayo ngayon dito ng message sa ating oracle card. Ang bilis ng oras, no? Ang bilis. So, 21 seconds agad. 21 seconds. 21 minutes agad. Ang bilis. Okay. So, wala na po kayo talagang dapat ikatakot kasi talagang alam mo yung liwanag na meron ka sa katawan ngayon is talagang binigyan ka na ni God. Parang kung ano merong liwanag si God, binigyan ka rin niya. Wow. Or see? Let go, let God. My God. Ayan. Let go, let God. Napakalinaw. Let go, let God. Okay? Kasi si God talagang binigyan ka na niya ng ano ba tawag doon? Na para hindi ka nalapitan. No? Na kahit na Kasi binigyan ka na niya ng liwanag eh. Meron ka na ng ganun sa katawan na talagang parang sinag ng araw. Yung ganyan. Sinag ng buwan. Pero mas maliwanag ka doon. Na talagang mapapagano ng mga tao sa'yo. No? Talagang, ganun. No? So, may ganun. So, let go, let God. Kasi si God talaga gawa ng malay mo sa susunod, makikita ka ng mga kalaban mo, no? Sa spiritual is meron ka ng pakpak. Na ihahampas mo na, ganun. Diba? Malay mo, makita ka, nagpakitaan ka na ng mga ganun. Or what more, kung diba, bigay sa'yo ni God na pagka may kinokombati ka sa spiritual, si God mismo ang makikita nila nasa likod mo. Pwede yun. Talagang hirap na hirap ka na or parang naramdaman na ni God na teka, pinahihirapan na anak ko teka lang. Siya nare-rest back noon. Ganun. Okay, so we have the hot and cold. Hot or cold, no? Hot or cold pala. So, yan. So, sa hot or cold, minsan talaga is nakaka-experience tayo ng mga tipong, yung medyo moody tayo, di ba? Medyo moody, especially pagka, alam mo yon yung mga nakaka-encounter tayo ng mga, syempre meron din tayo mga problema personally, no? So, minsan nabibit-bit po natin yan. Pero, make sure, no, na i-control nyo po yung temper nyo. Huwag nyo pong dadalhin sa gamutan yan. Even sa mga tarot readers, sa mga ganito po, huwag nyo pong dadalhin. Kasi nagkakaroon po ng iba. Or iba po yung matatawag nyo. I mean, ando na po, no, naka-sealed na kayo na talagang you're a divine, no? You're a divine healer. Yun na, divine healer, no? Pero, andun yung, syempre, hindi naman po, meron po mga ibang, di ba nga po kayong kasama, di ba? Meron po mga elementals, meron po may mga makukulit po dyan. May mga matitigas din po ang ulo dyan, pero mababait. No, meron po dyan, kasi po ako may mga alaga po ako na ganyan. Mababait po itong mga ito, no? Pero, syempre, pagka nasaktan na po ako, iba na po yun, no? Meron na pong action na ginagawa itong mga bababait kong mga bebe, no? Pero, kumbaga, andun yung nakokontrol ko naman po sila na, napapakiusapan ko naman po sila na pagka problema ko, ako muna, okay? Pagka tinawag ko sila at kailangan ko ng tulong nila at di ko kayang i-resolve, especially sa mga medyo mga talagang sagad na, then bahala na sila, yung ganun. So, ganun lang. So, ang kailangan lang dito is talagang kailangan nating i-balance, no, yung pagiging topakin natin at yung pagiging masyado masayahin natin, balansehin natin yan, no? And ang kailangan lang po dito is sa mga gabay nyo, no, is better na
i-remind nyo po sila lagi na pagka may mga problema, especially sa mga family matter, no, na kayo lang po muna, no, I mean, makinig lang sila, gano'n, mag-observe, pero as much as possible, wag pong gagalawin, no, kasi talaga pong meron mga gabay na hindi po natin maaawat, no, kasi may mga moods din po yan, na pagka talagang syempre, kahit naman sino, kahit po sa mga tao, pag naagrabyado na yung isa, may tutulong at tutulong. Okay? So, yun lang po. Mababait naman po yung mga yan. Pero mostly, ang mga medyo moody po talaga mga elementals. No? Ang mga angels is talagang angels po yan. No? Talagang may mga sumpong, pero talagang nakokontrol po nila. Hindi po katulad ng mga elementals. Talaga pong ano sila, may moods. No? Okay? So, let's see kung ano pa. Okay, so enjoy life. Kasi spirit warrior ka. So, meaning, pagka spirit warrior ka, meron kang weapon and meron kang panangga. Diba? Ganun. So, meron kang ganun. Okay, and syempre, nakadamit ka ng pangdigma. Okay, so ano yan? Meron ka yan sa spiritual. Alam mo yung tipo, maliwanag ka na nga. Tapos meron ka pang damit or battle gear na damit para sa digmaan. Alam niyo yung mga sinauna mga damit ng mga pandigmaan na yung may takip pa sa mukha, tapos merong mga bakal na yung mga ganito, yung mga damit, ganyan, para hindi ka tabla ng mga swords or what. Ganun ka. Yun ang pinakakabal mo. No? Yun ang pinakakabal mo. So, yun din yung nagbibigay sa'yo na kaya ngayon, kahit anong tusok ang gawin sa'yo, hindi mo maramdaman. Siya na nakakaramdam ngayon. Lahat ng ginagawa sa'yo nito mga kalaban mo na to is nagbabackfired. Even kung papangyarihan o higupan ka man yan ng mga iyan, hindi po pwedeng mangyari. Bakit? Kasi nga meron kang liwanag sa katawan na hindi mo alam mong meron ka, no? Alam mong meron ka niyan. Bakit? Paano mo nalaman? Sila din mismo nagsasabi. Yung mga malalakas ang third eye na is nakikita nila kung gaano kaliwanag ang katawan mo, na para kang nagliliyab na apoy or liwanag na parang mas maliwanag pa sa tala, yung ganun, no? So, kaya etong pagiging spirit warrior mo is talagang dagdag pa to sa protection na meron ka. Bukod sa liwanag, meron ka pang mga espada, panangga, damit, pandigma, pero walang granada kasi wala namang ganun yung sinauna eh. Kasi mostly ang mga pagka-spiritual is more on talagang panangga. Alam mo yung mga talagang ginagamit mga ng unang panahon. Yun ang mga meron sa spiritual. Meron man, pero ganun pa rin ang itsura. Like yung sinabi ko sa inyo noon na nagkaroon ako ng vision na may bolang, na may puro mga spikes na yun ang pinangwawasiwas mo. Yan. Actually, may mga visions po ako nito mga nakaraan. Actually, habang talagang patulog po ako, doon po pumapasok ang lahat. Kaso po sa sobrang pagod ko po, hindi ko na po sila mahagip or hindi ako makapag-concentrate. Kaya hindi po ako makapag-share sa inyo ngayon ng vision, which is talagang very bad ako doon. Or minsan po pagka ganito is nakakalimutan ko po i-deliver. Sorry po God, sorry po Ama. Okay. Now, dahil nga dyan sa pagkakaroon mo ng yan, let go, let God mo, na-control mo yung temper mo, na-enjoy mo na yung life mo, kasi nga, you're a spirit warrior na. Then, kasi, ang mga palabas nila, ng mga enemies mo, is game over na. No? This is the time na for you to move on, for you to, parang gawin, yung mga dapat mong gawin, and dito na yung fulfillment ng missions mo, na magagawa mo na to alone, na magagawa mo na to ng very smooth, kasi wala nang hadlang, no, wala na, suko na sila sa iyo. Okay? Wow. Okay, so forgive them. Ganoon naman talaga, no? Kailangan talaga natin magpatawad, no? Kasi kung hindi tayo magpapatawad, tayo rin po magsasuffer, tayo rin po magbibit-bit niyan. So, after nyo magpatawad, cut the cords, no? Stop.
In the name of love. Ganun. Hindi. Kailangan talaga cut the cords na. No? So, tigil na. No? Para talagang smooth na yung gagawin natin. No? Para maging maayos na ang lahat. Iba naman yung iisipin mo, iba naman yung priorities mo. Hindi puro problema, hindi puro sakit, puro ganito, ganyan, ganyan. Ang intindihin mo ngayon yung mga gagamutin mo, yung mga paparating na gagamutin mo, kung paano mo sila matutulungan tanggalin ang mga sumpa sa katawan nila, sumpa sa pamilya, sumpa sa girlfriend, sumpa sa asawa, gayuma sa ganito. Yun ang isipin mo. No? Sinalbahe ni ganito, sinalbahe ni ganyan. Yan ngayon ang bigyan mo ng atensyon. No, wag na yung nakaraan mo na tumitira sa iyo kasi kung yung tumitira sa iyo noon, nananahimik na yan. Meron man, no, na darating, no? May parating man pero hindi na nila itutuloy kasi gawa nga nito kaliwanagan na meron ka sa katawan mo. Hindi lang kaliwanagan ng isip ang meron ka, kundi buong kaliwanagan ng katawan mo. Ganun. Mas maliwanag ka pa dito sa ring light ko, Day. Mas maliwanag ka pa rito sa aking kandila. Untouchable ka, darling. Oh. Highly protected ka ng divine. Untouchable ka. Untouchable, untouchable. Ganun. No? Kaya wag mo i-underestimate ang sarili mo. And wag din nilang i-underestimate ang kakayanan mo. Naku, mapapasubo sila. Wag na wag. Wag na wag. Lagi may no? Lagi may kanta. Natutuwa lang kasi ako kasi nga liwanag-liwanag mo. Diba? Siguro gumagamit ka ng perla. Charot. Hindi. Gusto ko lang kasi naantok na rin ako eh. Tsaka pagod po ako. Inaaliw ko na lang po sarili ko dito sa ating reading. Okay, so what about heavy loads? Syempre pagka may heavy loads talagang nakaka-drain to, Day. Nakaka-drain to. So, ang kailangan nyo po dyan is kailangan, syempre, i-release po natin yan, yung mga heavy loads na yan. Paano ba yan? Mag-cleanse po tayo, no? Meron pong rock salt. Nabibili po sa palengke yan, huwag na po sa mall, no? Kasi lalagyan nyo din naman sa tubig yan. The more na maalat, the best. Wala namang matamis na asin. I mean, minsan gusto ko pong subukan yung, alam niyo, pinagbababara ng kasi iba po yung asin na binababad talaga sa mga isda. Minsan gusto ko pong kunin yun kasi galing po talaga sa dagat yun. Kaso baka pag pinaligo ko yun, amoy isda ako. Diba? Pero na lang ako sa yung sa ginaganon na asin. Talagang sa parang, basta parang pan. Ganon. So, yun lang po. Mag-cleanse po kayo niyan. Then, magpa-araw po kayo 6 o'clock hanggang 8 a.m. Paglagpas po ng 8 a.m., huwag na po. Masakit na po sa balat yan at hindi na po healthy yan for spiritual. Okay, so 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., yan, pwede po kayo magpabilad niyan, mag-walking kayo, mag-jogging kayo, ganyan, basta po kayo ng sunlight na okay, so kung may time mag-meditate, mas maganda, no? Kasi iba po ang meditation, ang nagme-meditate, kasi ako po, wala po kang time mag-meditate, ang meditation ko po is yung sleeping, okay, doon po pumapasok lahat ng visions, lahat ng mensahe doon po pumapasok before ako mag-sleep. Kaya, saka pagod na pagod po ako at walay na. Wala na ako ng signal. Pero kagabi, maganda. Kasi na naman, may pinasok na naman po akong portal. I love it. Grabe, napakaganda ng aking nakita kagabi. Napaka-colorful and napaka-magical. Okay, so yung sleep paralysis mo, huwag mo na intindihin to. Normally, talagang ganyan ang buhay. No? Pero yan is hindi naman sa araw-araw nangyayari sa'yo yan. Kaya, carry boom boom lang yan. Kaya ang gawin mo dyan is talagang maligo ka ng may asin, ng rock salt. Then, incenso. No? Incenso ka man yan. Go, sage, go. Okay? Palo santo, go. Okay? Pero ako talagang nakagawian ko na ang ginagamit ko po is cinnamon stick. Okay na po ako doon. Parang mas mas feel ko siya for cleansing. Okay? So, you're talagang a healer. Diba? Talagang andun yung talagang you're a legit healer dito. You're meant to be a healer. Okay? Talagang ito na yung binigay sa'yo na mission ni God. No? Kaya ng mga ancestors mo, yung mga ancestors mo na matagal lang naghahanap na kung sino ba sa mga new generation sa pamamanahan ng kakayanan nila. And ikaw nga ay napili na maging charan! Healer.
Okay? Okay. So, sometimes, is nakakaramdam talaga tayo ng ano, no? Ikaw, collective, is nakakaramdam ka talaga ng mental illness. Kasi, dahil na rin, hindi ito mental illness dahil sa ano, hindi na to dahil sa ano, sa spiritual attack, no? Mental illness is more on parang sa ano na lang, sa problema mo sa paligid, no? Maybe may problema ka sa family, may problema ka sa work, may problema ka sa friend, na too much affected ka. So, yan na lang yung nagiging cause ng mental illness mo, na parang nagkakaroon ka ng parang a bit, stress, ganun, ang pakiramdam mo. Pero, din, kumbaga, nare-resolve mo rin naman to agad-agad. So, ito is mga napadaan lang yan, sleep paralysis, mental illness, kasi, mo na lang yan, sa isang, wala na. No? Okay, so, demonic entities is nag-i-spy na lang yan sa'yo. Nasa labas na lang ng bahay mo yan. Hindi na nakakapasok ng bahay mo yan. Nasa loob, nasa labas na lang yan. Patanaw-tanaw na lang siya kung ano ginagawa mo, kung ilan ang mga pasyente mo, ilan na napapagaling mo, ilan ang ganito mo, nire-report na yan doon sa amo niya. No? So, titinitin na nito kung gaano nakakaliwanag, umiindap pa ba yung liwanag mo, pero hindi. Dahil ang liwanag mo dito is talaga namang hanggang doon na lang sila sa labas, kasi pag lumapit sila sa'yo, palapit sa'yo, mabubulag talaga to, day. Masusunog ang mga mata nila, ultimo mga balat nila. Kaya hanggang patanaw-tanaw na lang yung mga yan. Tanaw-tanaw. So, patience. Kailangan lang natin dito ng konting pasensya. Okay? Pasensya. Laging tayong dyan. Pasensya. Okay? And, kontento. Okay? Kasi nandyan na, darling. Nasa sayo na to. Alam kong nasa sayo na yung mga gusto mo sa buhay. Though hindi pa lahat. Pero mag-antay ka. Ha? Patience. Dahil darating at darating yung mga gusto mo sa isa-isa lang. Okay? Isa-isa lang. No? Know your priorities. Again. Okay? Alamin mo kung ano yung mga priorities mo. Huwag kang abuso. Okay? Darating at darating yan. Huwag mong biglain dahil again, kung meron ka mga gusto sa buhay, hayaan mong si God ang magbigay sa'yo. Hayaan mo siya ang magbaba niyan o magbigay sa'yo kung ano man yan. Okay? Okay, so energy vampire, yes. Yan lang naman ang pwede nilang kunin sa'yo energy mo wala nang iba. No? Pero kayang-kaya mo ng yan, ibalik sa kanila. Agad-agad. Balik mo agad-agad sa kanila yan. No? Kasi spirit warrior ka, darling. Asa na ba yun? Spirit warrior ka. Hindi ka pipitsuging manggagamot. Hindi ka pipitsuging healer. Malakas ka. Malakas ka. Wag mong isipin mababang klase ka ng manggagamot. Hindi. Mataas ka. No? Mataas ka. See? Spirit warrior ka na, pero kapang team. Kung nakikita niyo yung mga palabas, no, sa mga movies, especially yung sa mga, bawa sa Gladiator, di ba? Nakikita niyo yung may mga panangga at swords, no, na talaga nakapalibot. Ganon sila. Nakapalibot na sila, as in, compressed, nakaganyan sila, yung mga guides nyo, pero may mga hawak yan na pananggala at mga, mga espada, no? So, sila, protected, then ikaw na nasa loob, protected ka rin. Diba? Kaya, kumbaga, kahit anong atake gawin nila sa'yo, ito muna mga spirit warrior team mo ang makakaharap nila bago sila makalapit sa'yo. No? Pero hindi a-allowed ng mga spirit team warrior mo ang mga yan na ikaw ay saktan. Dahil mananagot sila kay God. No? Kasi si God chose you. Kaya hindi sila po pwede. Again, huwag kayong makulit. Kung sino man nakakalaban dito sa collective na to, please, huwag siya. Okay, wag. Okay, pero kung kulit, go. Sige lang, dahil, again, God shows you dito, darling, no weapons formed against you talaga shall prosper. Wala. Kahit na anong weapons, walang magtatagumpay dahil si God is pinili ka.
The chosen one ka, anak ka ng Diyos, walang ibang makakagalaw sa'yo. Now, may parents dito, no? Even your parents, no? Para ito sa mga parents na sumakabilang buhay na isa din sila na nag-guide sa'yo, na ayaw nilang masaktan ka, na naandyan sila parati sa tabi mo, na proud sa'yo, na kung anong meron ka ngayon, no? So, don't forget to call them, ha? Pero, hanggat maaari, huwag nyo na sila isasama sa kumbate. Hayaan nyo na lang silang mag-watch. Dahil pagkatapos na pagka nagtatagumpay kayo, naku, tuwa-tuwa yung mga iyan. Ay, ang anak ko, nag-budget na naman. Ay, ang anak ko, nagtagumpay. Ang galing-galing talaga. Bravo! Ganun yan. Ganun sila. Okay. So, as a healer, no, talagang kabuntot po talaga natin yan. Kabuntot nyo po talaga yan. No doubts. Pero, no fear. Because God is here. Diba? Let go, let God na yan, spell work na yan. Etong spell work na to is a word na lang sa inyo. Kasi wala na tong tama. No? Kasi itong spell work na to, again, bumabalik lang po sa kanila yan. Okay? Bumabalik lang po talaga sa kanila yan. Okay? Even ang mga evil eye, no, is ito, hayaan nyo silang, mainggit. Hayaan nyo silang magselos. Hayaan nyo silang hayaan nyo silang mag-stalk, mag-spy sa inyo. Hayaan nyo lang. Sila naman na sumasakit ang ulo, hindi kayo. Sila naman na nagsasuffer, hindi kayo. Okay? So, we have the unwind. Gawin nyo lang, relax. Chill. Cheer up. No? Hayaan nyo sila. Gawin nyo yung gusto nyo. No? Kasi, lagi nyo isipin, especially sa mga yung mahilig pupunta sa mall, no? Especially yung mga ganyan. Sa malls po, nag-gaano rin po dyan, nag-gather din ng mass, no? So, yan din po is a holy. Nagiging, yung iba po kasi against po doon na bakit daw pati sa mall may nagmamas, hindi na rin nirespeto yung ganito. Actually, that's a good, way, no? Para ma-bless every Sunday yung mall, no? Kasi po ang mall po kasi is binabahayan din po ng mga negative entities yan, mga demonic entities, mga spirits, binabahayan din po yan. So maganda rin po yung ganun kasi naka-speaker po yung mass. So kada floor po ng mall nakakarinig po ang buong mall ng salita ng Diyos, which is very good. For me it's very good, no? Kasi at least nababasbasan po ng salita ng Diyos po yung buong mall, no? Even sa mga, lalo na po sa mga cinemas, diba? So, ayan. So, unwind din. So, ibig sabihin, ba't ka ba nasabi yung unwind, no? I mean, bakit mall yung nabanggit ko? Kasi po, bigla po nag-flash sa akin yung mukha, yung aura ni Lady Manawag, no? Madalas po kasi si Lady Manawag is meron po sa iba't ibang malls, no? So, yan po, wag po kayong makakalimot na hipuin si Lady Manawag pagka nakita niyo po sila sa mall, diba? No? Respect and mag-pray po kayo sa kanya, and mag-thank you po kayo and ask forgiveness din po at the same time. Okay? Kasi po si Manawag is talagang nagbibigay po talaga ng milagro sa buhay. Yan. Sa akin po, marami din pong binigay ng milagro sa akin. Yan. Isipin nyo, mga anak ako, 4 cm ako, pero nagtatrabaho pa rin po ako. Umaakit po ako ng Ayala MRT station. 4 cm na po ako nun. Na anytime pwede pong pumutok ang panubigan ko, pero kada papasok po ako, uuwi ako, humahawak po ako sa kanya. Kasi kailangan ko pong kumota. Para sa pamilya. Diba? Ganun po. Okay. Okay, so you're almost there. You're almost there. Oh, diba? You're almost there na, kumbaga, to reach kung ano man yung mga gusto mong makuha sa buhay. No, to fulfill all your dreams. Almost there ka na. And talaga may paparating pa kasi, no? Basta ito lang po ang pakiusap ko sa inyo as a healer, no? Na kailangan nyo po talaga dito. Wag po tayo puro salita. Wag po tayo. Kailangan po kasi dito yung temptation po dito natin is talagang kalabanin po natin. As a healer po kasi ang daming temptation dyan. Kasi
kung hindi po tayo kakapit kay God is talagang andyan po yung lalapitan tayo ng lalapitan. Pero kung lagi natin siyang kayakap, lagi po natin iniisip na katabi natin sila, kahit po yung mga guides po natin na nandito lang po, andito po sa harapan ko, andito po sa likod ko, andito po sa nakakandong sa akin, andito po sa balikat ko. Kung wala po yung mga yan, anytime po pwede po tayong pasukin, anytime po pwede po may bumulong sa atin na mga negative na, oy, ganito gawin mo, ganito ganyan gawin mo. May mga ganun po. Pero ako po, I'm so thankful na ako po surrounded po ng talagang ng Holy Spirit, no? Yan lang po ang talagang napasasalamat ko. Kasi po, kung hindi po ako nila babantayan, possible po na gumawa at talaga ako ng mga kamalian. No, iba po talaga kasi pagka guided po tayo and protected po tayo ng divine, ng Holy Spirit, ni God. Kasi po pagka naandyan po sila, lagi po tayong diretso lang. Lagi po yung liwanag nila ang lagi nating makikita. Okay? So, ano po ba tong greedy, no? So, alisin po natin yung ugali na ganyan, na pagka halimbawa kung may dumating po na blessing sa atin, isasarilin po natin yung akin na lang to akin to, ako nagtrabaho nito, akin na to, bakit ko pamimigay ito, bakit ko yan bibigyan, yung mga ganun, bakit ko to bibigyan, hindi naman to pinaghirapan, yung mga ganun, kahit po hindi kayo healer, no, kahit po halimbawa mga employees po kayo, self-employed, mga ganyan, pero andun yung talagang super effort kayo, pero pagka andyan na po yung pera is hindi nyo mabitawan, na parang ang tawag doon, basta ganun, yung kapit na kapit kayo dun sa pera na kinita nyo. Huwag naman pong ganun. Kasi po dito po is ibibigyan kayo ng sangkatutak na blessings ni God na pagka talagang yun i-share nyo na i-share sa kanila. No? Hindi naman sinabing lahat, no? Kasi po talagang lalapit at lalapit, may lalapit at lalapit po sa inyo no? Or may madadaanan po kayo na talagang alam nyo naman sa sarili nyo na kailangan ng tulong ng taong to, bakit ko hindi bibigyan? Yung mga ganon. Kasi, kumbaga, binigay sa inyo ni God yung pera na yan, binigay sa inyo ni God yung bahay na yan, binigay sa inyo ni God yung mga ganyang gusto nyo sa buhay. Kasi, may purpose din po yan. Hindi po yan ibibigay sa inyo ni God kung walang purpose, no? Meron po lahat yan. Katulad na lang po yung kakayanan nyo, bakit po nasa inyo yan? Kasi kailangan nyo pong i-share yan, no? Alisin nyo po yung pagiging greedy, yung pagiging sakin, na parang ang gusto nyo is sa inyo lang. Kailangan nyo rin po itong i-share, no? I mean, i-share nyo yan sa pamamagitan ng makakapagpagaling po kayo ng tao, makakapagbigay po kayo ng pangaral, may ibibigay nyo po yung mga patotoo na talagang buhay ang Diyos. Yung mga ganon. Marami pong way, no, para ibigay po natin yung, para hindi po tayo maging sakin. Marami naman pong way. Pero kasi po dito sa mundo natin, aminin man natin o hindi, talaga pong ang kailangan ng tao dito sa mundo is pera, no? Kasi po dito sa atin is talagang, kaya nga po si God is andun po yung binibigyan niya po tayo ng mga work or binibigyan niya tayo ng strength to work, no? And pero kailangan po natin din sa magandang may mission din po tayo, no? Kasi dadalhin ka dyan, bakit ka naging pulis, no? Pero ang bagal mo naman, no? Pero andun yung alam ni God na ikaw ay makakatulong ka, kaya kanya binigyan ng ganyang trabaho. Bakit ka ba naging teacher? Kasi ganito ka So, kailangan mo talaga maging teacher. Ganon yun, may kanya-kanyang may kanya-kanyang points, kumbaga kung bakit inilagay ka ni God sa ganyan. Pwedeng parang bigyan ka ng lesson, pwedeng diyan ka mag-growth. No? Pero kumbaga, kung hindi kayo hihingi ng gabay kay God, and papatuloy niyo po yung pagiging makasarili niyo is wala pong mangyayari sa buhay niyo. No? Pero pwede pong, hindi man kayo ang mag-suffer, pero pwede pong mga anak, pwede pong mga apo, o yung mga susunod pang generation, yung karma. No? So, yun po yung kailangan natin i-avoid. And yun po ang dapat ituro natin sa mga anak natin na maging matutong makipagkapwa-tao at manalig po lagi sa Panginoon. Kasi po, si God din po ang magbibigay sa kanila ng path kung saan sila dapat mapunta. Kasi pagka-guided po natin ang mga anak natin ng tama, at pinakilala po natin na maaga ang Diyos Ama, is mapupunta po sila sa tamang landas. Hindi po sila yung sabihin nyo na mag-iisip ng kamalian. Magkakaroon po kasi sila ng takot sa Diyos
No, mas maganda po yung ganun. And malalaman po nila na lahat ng blessings na meron na dumadating din sa kanila is galing din po kay God. Hindi po dahil sa kagalingan nila. Kasi yung talento na meron sila, talento po na meron tayo, galing lahat po lahat sa Panginoon yan. Hindi po tayo ang gumawa niyan. Panginoon po ang nagbigay sa atin yan. Yun po lagi yung tatandaan. Yun din po ang isi-share nyo sa mga anak nyo na hindi ka magkakaroon ng galing sa pagkakarpintero, kasi isip din po ang gagamitin dyan, katawan, lakas, o hindi dahil sa Panginoon. No? Kaya po, please, ngayon pa lang po, bata pa lang po mga anak natin is, na po natin sila. Ipakilala na po natin ang Panginoon sa kanila. Okay? So, hoping po na tayo po ay, ako po ay may naihatid po na mensahe mula na ako ay nakapaghatid ng mensahe mula po sa Divine para po sa inyo. Please, paki-resonate. Please, paki-subscribe po para po sa mga naka-resonate. And sa mga hindi naman po is okay lang po. At least dito po kayo para makinig. And alam ko, sometimes, someday is may i-click nyo din po yung subscribe button. Okay, so, paki-click na lang po ang subscribe button, then paki-like and share, then paki-click na rin po ang notification bell. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.